Tara, pag-usapan natin ang kwento ng isang kahanga-hangang lahi ng manok galing sa Australia. Isang kwentong puno ng ambisyon, mga world record, at isang, medyo kakaibang pamana sa buong mundo. So, heto ang tanong. Pwede bang maging world record holder ang isang manok? Parang ang simpleng tanong lang, no? Pero yung sagot dito, yan ang magdadala sa atin sa isang napaka-interesanting kwento. Alamin natin kung paano naging sikat sa buong mundo ang isang manok. Ano kaya ang ibig sabihin ng numerong to? 364. Well, yan po ang bilang ng itlog na kayang ilabas ng isang Australorp na manok sa loob lang ng 365 na araw. Tama po ang narinig nyo, halos isang itlog araw-araw sa buong taon. At dito talaga nagsimula ang lahat. Okay, sige. Simulan na natin ang pagkilala sa ating bida. Ito ang Australorp, isang dual-purpose na lahi. Ibig sabihin, para sa itlog at para sa karne, na nanggaling sa Australia at talagang gulat ang buong mundo noong 1920s. So, paano nga ba nabuo itong parang super chicken na to? Well, nagsimula ang lahat sa isang simpleng mission ng mga Australian breeder noon, ang makalikha ng pinakamagaling na egg-laying machine. So, ganito lang kasimple ang ginawa nila. Kumuha sila ng matibay na lahi mula sa England, yung Black Orpington. Tapos, para mas maging magaling mangitlog, hinaluan nila ng dugo ng ibang manok. Minorca, Leghorn, yung mga sikat. At boom! Yan nang naging sikretong formula nila para mabuo ang isang super breed. Alam nyo, pati yung pangalan may sariling drama. Mula sa Australian laying Orpingtons hanggang sa Australs, ang daming naging suggestions. Pero sa huli, ang pinakasimple at pinakakatchy ang nanalo, Australorp. Pinagsamang Australia at Orpington at naging official yan sa Amerika noong 1929. Okay, heto na. Eto na yung aabangan nating lahat. Dito natin malalaman kung gaano kagrabe, as in, gaano ka-wild ang kakayahan ng Australorp pagdating sa pangingitlog. Grabe, imagine niyo yan, average na higit 300 itlog bawat manok sa isang taon. At ang pinakamatindi pa dito, ginawa nila to ng walang tulong ng mga modernong ilaw o kahit anong technology. Purong natural na galing lang, talagang nakakabilib. At dahil nga sa record-breaking performance na yan, biglang naging ingay ang pangalan ng Australorp sa buong mundo. From Australia, naging instant global sensation. Lahat ng bansa biglang gustong magka-order nito. So, ano nga ba talaga ang meron sa Australorp? Ano yung mga katangian na nagpasikat sa lahing to? So ayun na nga, bukod sa pagiging isang, egg-laying machine, ang Australorp pala ay isang all-around player. Magaling din siyang nanay sa mga sisiw niya. At syempre, nagsisilbi ring pagkain, kaya yan tinawag na dual purpose. Dalawang silbi. At heto pa ang isang interesting fact. Yung kulay nila, iba-iba pala ang standard. Depende sa bansa. Sa Australia, 3 lang ang kinikilala. Sa Amerika, itim lang. Pero pagdating sa South Africa, nako, ang dami. Makikita mo talaga kung paano nag-iba-iba o nag-evolve yung lahi habang kumakalat sa iba't ibang parte ng mundo. Okay, at para sa ating huling bahagi, dito medyo nagiging komplikado at honestly medyo nakakagulat ang kwento ng Australorp sa ngayon. Ito na, yung malaking plot twist. Sa mismong bansa kung saan siya galing, sa Australia, at risk o nanganganib na pala ang lahi ng Australorp. Pero sa buong mundo, hindi. Teka, paano nangyari yun, di ba? Tingnan natin yung data. Makikita natin kung gaano kalawak yung narating niya. Sa sobrang dami na niya sa ibang bansa tulad sa US, inalis na nga siya sa listahan ng mga lahing kailangang bantayan. So ang nangyari dahil sa sobrang tagumpay niya sa buong mundo, posibleng yung orihinal na lahi sa Australia, yung pinagmulan ng lahat, ay medyo napabayaan na. At yan ang iniiwan nating tanong. Ang kwento ng Australorp ay hindi lang tungkol sa isang manok na magaling mangitlog. Isa tong paalala tungkol sa tagumpay at kung paano minsan may mga hindi inaasahang epekto ito. Isang tanong na para sa ating lahat. Paano nga ba pinapahalagahan ng pinagmulan ng isang bagay kapag sikat na ito sa buong mundo?